po ako na after ng pagdasal ko, sabi ko, "Lord, ipakita mo naman ang sagot." At ito po yung sagot dahil magkatugma or may konting hawig po sa dinasal ko, sa dasal ko po 'no. Kaya amaze ako kay Lord. Sabi ko, "Lord, sagutin mo naman, magpakita ka naman sa akin." At ito po, babasahin ko po ang mga salita mo. Before po 'no, before ko binuklat ang Bible na, "Lord, kausapin mo naman ako." Yan po yung mga ano ko 'no, na sagutin mo yung dasal ko, Lord. And then nabuklat ko po sa Bible ko ito pong chapter, nasa Psalm chapter 32 po actually 'no, 32. Ang bumuklat dito, is 32 at ano pa ba yung kasama? Ito marami po, 32, 33, 34, 35 'no? Yan po ang mga bumuklat. Kasi, konti lang naman 'to, 32 is verse 1 to 11, tapos 33 verse 1 to 22, chapter 34 verse 1 to 22 din, chapter 35 verse 1 to 16. Ito po yung mga nabuklat. Tapos yung 31 ay nasa kabila po siyang page 'no. And then may binasa ko po itong 33 at saka 32. Sabi ko, bakit hindi ako maka-relate? Naghahanap ako ng words na maka-relate sa dinasal ko, yung kung ano yung dasal ko kay Lord. And then may nabasa ako itong sa Psalm chapter 31 verse 16 kasi hindi ko na po nakita kung sa ano pong chapter. Nakita ko lang dito ang yung verse 16, 17 hanggang 24, yan lang po ang ano. And then next is Psalm chapter 32 na nga, 32 'no? And then binasa ko po itong verse 16 in English King James po. Sabi kasi dito, "Make thy face to shine upon thy servant, save me from thy mercy's sake." Sabi nung nabasa ko 'to, hawig man ito sa dasal ko 'no. Sabi dito sa Tagalog, "Ipadama niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal iligtas niyo ako." Yan po 'no. 'Di ba siyempre 'pag magdasal tayo ay mga ganyan naman talaga 'no, ang dasal natin. Hingi tayo ng kaligtasan, protection, yung sa mga iba pang mga gusto natin, 'di ba? Sabi ko, hawig man ito sa dasal ko. Kaya binasa ko yung buong chapter 31, 1 to 24. Ayun, anong binasa ko mula sa 1 hanggang sa 24 ay masabi kong relate sa aking basa, sa aking dasal, sa aking dasal. Kaya ito ibinahagi ko po, na sana po ay magbasa din po kayo or nang marinig niyo ito ay maka-relate din po kayo. Gano'n po, kausapin niyo si Lord kung paano niyo siya
ma-communicate kung paano niyo siya kausapin na meron pong tugon. May tugon po yung dasal natin. Kaya kausapin ninyo si Lord na magpakita siya sa inyo. Si King David nga, yun nga ang ano niya, na ano ba yun, yung nagdasal siya na magpakita ang Panginoon, magparamdam. Kagaya dito sa Psalm chapter 31 verse 16. Sabi niya, 'di ba? Ipadama niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Ganoon po mga kaibigan. Ako, gano'n din, naghihingi din ako na, "Lord, sagutin mo naman, ipakita mo naman sa akin kung sinagot mo ako." Tapos 'yun na nga, pagkatapos ng dasal ko, sabi ko, "Lord, 'di ba sabi mo, kinakausap mo ang tao sa pamagitan ng iyong mga salita na nandito po sa Bible. So bago ko po bubuklatin ito, kausapin mo po ako, bigyan mo po ako ng salita mo. Pakita mo po sa akin na totoong nandiyan ka at narinig mo ako." Yun na nga, ito na yung sagot mga kaibigan. Actually nung binasa ko ito naisip ko na, "Ay hindi ko na lang ito i-share." Pero hindi pala, Ito ngayon share ko rin, baka ito ang gusto ni Lord na ibahagi ko kung ano yung naranasan ko ngayon mismo 'no. Kasi before po ako nag-start ay nagdasal po ako at yun nga, na-amaze po ako na hawig po talaga kasi sabi ko, "Lord, magpakita ka naman sa akin Lord. Alam ko na nandiyan ka pero hindi ko na ramdaman, parang malayo ka na sa akin. Parang hindi ko na nadarama ang pag-ibig mo Lord kasi maraming problemang dumarating sa buhay ko, maraming mga gano'n, gano'n." Pero hindi pala mga kaibigan, gaya ng sabi ni King David 'no? Kaya na-amaze po talaga ako, ito yung binigay ni Lord sa akin, na nagparamdam talaga na siya, nandiyan siya, na alam niya ang ating mga ginagawa, iniisip. Sa totoo lang talaga mga kaibigan, this is also part of my testimony, na-amaze po talaga ako. Actually, sabi ko nga, itong Psalm chapter 31, i-keep ko na lang sa sarili ko na i-remember na si Lord talaga ay tumutugon talaga siya, na sumasagot talaga siya, pero hindi, Bakit naisip ko ba, before muna ako mag-share ng mga ibang verses, i-share ko muna ito kasi dasal din ito, dasal ni King David kasi ito. Kaya nakaka-amaze po. Masasabi ko talaga na amazing talaga ang Diyos. Sa totoo lang 'no, kahit na yung na-experience ko po back, 2012, na-amaze ako, parang hinahanap ko yung presensya na yung milagro ng Panginoon ba sa buhay ko na, pero nandito pa rin, hanggang ngayon. Kasi may mga bagay po talaga tayo na minsan sa sobrang busy natin, sabi ko nga, "Lord, hindi na talaga ako yung gaya ng dati na binubuklat ko talaga yung Bible." Ngayon po ay medyo share na lang ako, kumukuha na lang ako ng verse, binasa and then share yun na lang. Hindi kagaya nung dati na talagang nagbabasa ako yung one chapter, binubulay ko talaga 'yan. Hindi ko na nagawa. Kaya sabi ko, "Lord, patawarin mo ako Lord, kasi hindi ko na nagawa kung ano yung ginawa ko dati." Pero Lord, hindi ko pa rin ihinto talaga ang pag-share sa'yo. Kaya minsan, sa dami ng problema kasi 'no, kahit na kay Lord tayo, makakaranas pa rin tayo ng problema.
Sa dami ng problema minsan, parang gusto mo ng bumitaw, parang gusto mo ng huminto. Kasi yung kaaway ng Diyos yan, eh. Ayaw niya kasing isalita ang salita niya, kaya papa-discourage. Pero hindi pa rin, kasi ang gratefulness ko kay Lord, ang ginawa niya sa buhay ko ay walang kabayaran yun. Sobrang grateful, grateful, grateful talaga ako kay Lord. Kaya lang minsan sabi ko, "Lord, ipadama mo naman sa akin na nandiyan ka talaga." Yung mahal mo talaga ako, Lord, na kahit maraming mga pagsubok ay mangingibabaw yung pagmamahal mo. Hindi yung kasi may pagsubok tayo minsan nagkakaroon tayo ng tampo o sama ng loob, 'di ba? Kaya anong gagawin? Pagdasal. Pagdasal natin kung ano yung naramdaman natin ng galit, si Lord pa rin ang magpapaalis niyan, eh. Kaya na-experience ko po sa buhay ko. Kasi minsan alam niyo po 'pag, nandiyan na meron tayong tiwala sa Diyos, tapos itong kaaway niya sinusubukan po tayo. Ngayon kung up po tayo, wala, hulog po tayo, mahuhulog. Mapupunta po sa depression, ayaw ko naman ng gano'n, 'di ba? Niligtas na nga sa mga gano'ng bagay, eh. Inalis na nga ni Lord 'yun. Tapos susubukan ka ng kaaway niya, madi-discourage ka, lalo ka pong lalo ka pong ano, yung mahuhulog. Kaya nga sinabi, kapit lang talaga ng kapit sa Panginoon. Hindi talaga dapat Hindi dapat mananaig ang kaaway ng Diyos sa buhay natin. Dapat si Lord pa rin kahit marami tayong problema, kahit maraming mga dumarating diyan, hindi talaga tayo bibitaw sa Panginoon, 'di ba? Sinabi nga dito, eh, "Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon." Ako sa totoo lang, yung problema ko hindi ko masasabi sa tao, eh. Dahil alam ko ang tao hindi nila ako matutulungan, maraming sila humihingi ng tulong sa'kin, halimbawa financial. Eh, ako 'pag hihingi ako ng financial alam ko hindi ako matutulungan. Hihiram nga lang hindi na nga magpapahiram, eh, 'di ba? Ma mag-ano, manghingi pa. Kaya alam niyo po, ang ginagawa ko kay Lord lang talaga. Si Lord lahat-lahat ang ang pinagsasabihan ko, wala ng iba. Sa kanya lang, kahit pa sa pamilya nga, eh. Si Lord lang talaga lahat, lahat siya ang nakakaalam, mga secret, si Lord lang, 'di ba? Kung sasabihin ko sa tao anong problema ko, wala, hindi ka na matutulungan, itsitsismis ka pa. Kaya kay Lord na lang talaga dahil si Lord, hindi ka itsitsismis, tutulungan ka pa. Kaya lang minsan may mga pagsubok talaga, may mga pagsubok, pero 'wag lang po tayong bumitaw. Dahil sinabi naman niya, eh, "Kayong tapat niyang mga mamamayan, mahalin ninyo ang Panginoon, iniingatan niya ang mga tapat sa Kanya." Yan po, maging tapat lang po tayo sa Panginoon dahil iniingatan po niya ang mga tapat sa Kanya. Pero yung mga taong mapagmataas ay may parusa. Ito po ayon po yun sa salita ng Diyos 'no, hindi po sa akin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon.
Salamat po sa aking panauhin. Mag-comments lang po para ma-shout out. Masabi ko talaga si Lord is very amazing. So amazing God. Imagine kung ano yung dasal ko ay nababasa ko. Hindi lang ito ngayon nangyayari mga kaibigan, kahit noon pa. Minsan nasasabi ko, "Hala, alam na alam ni Lord yung dasal ko." Kaya sana sa buhay niyo din po ay maranasan niyo na ang Diyos ay buhay na buhay. Magtiwala lang po, sumampalataya sa Kanya, kahit maraming pagsubok, magtiwala lang po tayo. Lalo na po sa panahon ngayon, yung mga masama ay lumalantad na din. Hindi niyo po ba napapansin? Lumalantad na po ang mga masasama. Hindi na nga sila nahihiya. Halimbawa, yung mga taong nakikiapid, hindi na sila nahihiya. Pinagmalaki pa nga yung iba na meron silang kabit, 'di ba, merong asawa, jowa ang tawag nila. Kaya hindi na sila nahihiya, pinagmalaki na nila. Hindi na sila nahihiya sa Panginoon. Dati 'di ba, yung mga taong gumagawa ng kalikuan, nahihiya silang malantad, tinatago nila sa tao. Pero ngayon hindi na. Hindi sila natatakot sa Diyos, hindi sila nahihiya sa Diyos. Hindi naman tayo sa naghuhusga, nag-aano lang, nag-remind na hindi po kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, sundin din natin siya. Dapat may pagsunod.